Okay, May 23, 2026. Palayon tayo. Ang ating I Walk, I Talk episode. Palayon tayo. Pag-uusapan natin today, itong arrest warrant, arrest order kay Senator Bato de la Rosa. No? Yan ang maugong ngayon. Dahil halos lahat ng inaantay ang magiging resulta nito. Kasi ayon sa PNP, nagbuo na raw ito ng mga tracker teams or units upang tugisin, hanapin, arestuhin si Bato de la Rosa. Na noong haraang Lunes lamang, May 11, good morning, ay nagpunta ito ng Senado. At umamin pa si Alan Peter Cayetano na eventually naluklok na Senate President. Dahil nga nagkudita sila, umamin pa ito na sa kanyang kotse na sumakay si Senator Bato na nagtago for so many months since November 2025. Biglang sumipot noong Lunes na yun na sa palagay ng sa pakiwari ba ng national media ay para lamang makaboto ito at makondita nga si Tito Soto sa kanyang pwesto. At ayan na nga, Alan Peter na nga naging presidente ngayon. Pero nalalagay din ito ngayon ng alanganin dahil nga parang obstruction of justice yata ang magiging kaso yata nito kung tutuluyan man pailan ng ombudsman o ng Korte Suprema. Sa kadahilan ng pagkukop nila ng isang fugitive ng International Criminal Court ng The Hague na nag-issue ng warrant kay Bato de la Rosa noon pang November daw last year. Pati itong si nagkaroon kasi ng putukan noong noong araw din na yon na nag-appear si Senator de la Rosa sa Senado. Nagkaroon ng putukan. Sabi lang nila parang 30 plus yata na karta DDS ang nakikita nila. Tapos warning shot daw lang yun ni Aplaska. Siya rin yung mista kasi ito ni Bato. Magkaroon siya ng pagkakataon magbigay ng speech. In-appoint niya si Aplaska. Dahil classmate ito, mista niya, sabi, may kuno. Talaga naman. Parang nasa ganang akin, parang ginagawa talaga nila yung Senado na parang sarili nilang dahil nire-reinforce kasi nila yung hanay nila bilang paghahanda sa impeachment nga nito si Inday Sara Duterte. Diba? Pero, unknown to them, they would be only exposing themselves that they are defenders of what the national media calls as accountability. Diba? The Vice President is facing a lot of
mm, cases. Magpahanggang sa money laundering, uh, confidential funds, misuse, as grade threats, no? My God. So, pero hindi lang naman siguro sa personal ito ng House of Representatives. Meron mong 361 plus, I think 363 to be exact, ang miyembro ng Kongreso. Out of that number, ang bumoto meron mo sa impeachment ni Sara Duterte ay 257. At ilan ang bumoto ng against? Kumustahin mo? 25 lang. 26 na nga dati yan eh. Parang bumaliktad pa yata yung isa dyan. So, naging 25. And then, siya lang yung nag-abstain. My God. Puntakin mo yun. So, at yung 257 na yun, siguro pagpalagay mo, most of them are lawyers. Hindi naman siguro basta-basta rin yan na boboto kung sa tingin nila wala silang ebidensya na nakikita ng maganda. And what's this? What that? Oh, galing siguro doon. Galing doon. Tsak. Yun ang ngayon. Dahil kung... Good morning, sir. Good morning. Opo, tama yan. Ngayon, kung ito, teka, antay ngayon ng tao bayan dahil sa nagbuo ng ngani ang PNP ni Nartates na tracker teams ko para kay Ronald Bato de la Rosa na dati rin PNP chief ha. Pero nagtatago, ayaw humarap sa accountability, di ba? Yun, sabi nga ni Laila de Lima, kung talaga matapang siya, kagaya ng ginawa niya noon kay Duterte, sumuko siya. Hindi siya nagtago. Pahuli siya kay Duterte. Nakulong ng 7 taon. Diba? Yan lang matapang. Sabi nga niya, yan ang gayahin mo. Sabi pa niya kay Bato, no? Ayan. Marami ring opinion sa naglalabasan ngayon tungkol dyan. Dahil ginigiit nitong isang abogado ni Bato. Particular na itong si Jimmy Bundok. Na, hindi daw yan, dahil hindi po pwedeng maituring na fugitive si Bato de la Rosa in a way na wala pa naman daw local court na naglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ang sinasabi naman ni dating Justice Antonio Carpio, hindi kailangan ng local court na arrest warrant dahil sa universal yung ng saklaw ng ICC. As long as it has the the imprimatur. Good morning, ma'am. Imprimatur of the Chief Executive of the land. Valid yung warrant of arrest na yan ng ICC. As long as there is no objection to it, that's valid. Ang drama pa ni Bundok, nandoon na nga si Pangulong Duterte sa The Hague. Sabi niya, dadagdagan pa ba natin ng isa pang pagkakamali? Oh my God. Well, Jimmy Bundok is a newly minted lawyer, no? Hindi naman sa with all due respect. Pero, kung nagsasabi nito na universal nga yung ng ICC, galing sa isang veterano, matanda, eksperto sa batas, Antonio Carpio, siguro naman tumabit-tabi tayo, no? Tayong mga bagito-bagito. So, yun ang ating abangan
And next few days, siguro magkakaroon ng result itong tacag teams nila. Tingnan natin. Alright? Sige, good day and goodbye. I talk as I walk, saying, have a nice day.